Hello, hello! Hello again, Charis. Anyway, um, mga Inday, kumusta naman ang lahat? Kumusta na kayo? Anyway, may nag-PM sa akin. Magte-take pa lang siya ng NCLEX this coming, I think this year or early next year. Nagtanong siya kung worth it ba daw na mag-Amerika pa. Nakakailang years na nga siya. Magti 3 years na siya na nasa UK. So, ay nako, pakialam ko dahil, Charis. Pakialam ko sa'yo. Charis, joke lang. Siyempre, hindi ko masasabi yan, Charis. Hindi naman ako nakapag-UK. Actually, guys, pinangarap ko talagang mag-UK. Kaso ang lola niyo, ito yung totoo talaga. Nakadalawa ako nag-IELTS. As in, gusto ko eventually na mag-Amerika. Pero pinilit ko talagang maabot yung band score or required English score para sa UK. Which is, I think, 7 siya lahat. Tapos, 7 sa speaking, 7 sa, listening, 7 sa reading, tapos 6.5 sa writing. Kaso, ang lola nyo, hindi naman kaanuhan, hindi naman kagalingan pagdating sa English. Kaya, yon napunta tayo sa Amerika at hindi nakapag-UK. Gusto ko sanang mag-UK muna for like 2 years and then punta dito sa Amerika eventually. Kaso hindi natupad yung plano na yon. So, itong vlog na to ay para sa iyo kung gusto mo ba talagang mag-Amerika or magstay na lang dyan sa UK since nakaka 3 years ka na, mga Inday. Since nakaka 3 years ka na. Anyway, let's start with the sahod para hindi ka mahirapang magdesisyon. Ginawan ko na lang ng video ito kasi nga ang hirap mag-reply ng paisa-isa at nakakapagod din. Gusto ko na lang magsalita ng ganito. So let's start with the sahod. In terms of sahod, no question, period. Mas malaki dito sa US for sure kumpara dyan sa Amerika, sa UK. Definitely, mas malaki ang sahod, lalo na kapag nagta-travel nurse ka na or wala ka ng kontrata. Lalo na pag direct hire ka dito, maski bago ka, mataas pa rin yung sahod mo kasi ika-count yung mga experience mo, either Middle East man yan, Pinas man yan, or sa UK man yan. Ika-count nila kapag direct hire ka. Mas mataas talaga ang sahod dito. May nakita akong isang vlog. Sabi niya, agency nurse daw siya at meron kaibigan siya dito sa US na bago lang. Halos magkapareho lang yung sahod niya. Yes, aminado naman siguro ang lahat na kapag agency nurse ka sa UK, mas mataas talaga ang sahod mo kumpara dun sa mga nagtatrabaho sa NHS, yung sa government service. Kaso, yun, ang agency nurse siguro, parang travel nurse na siya. So, kapag naging travel nurse na itong friend mo na to, na nasa Amerika na, for sure, tataas at tataas na ang sahod ng mas malayo kesa sa'yo. Charis lang, hindi. Ano lang yun? Anyway, in terms of sahod, no question, period, mas mataas dito. So, kung sahod talaga ang inaano mo, for sure, mas mataas dito ang sasahurin mo. Lalo na kung pupunta ka dito ng single. Mas mataas yung sahod. Kahit naman mataas yung sahod mo, kung family of 6 kayo, for sure, mahihirapan ka pa rin dito sa US. Pero kung single ka, kagaya ng nag-PM sa akin, for sure, hindi ka mahihirapan, Day. As in, kung wala kang asawa at anak na dadalhin dito. Period. Anyway, next. Punta tayo sa healthcare, mga Inday. Ang healthcare sa UK, ito yung gustong-gusto ko talaga. Kaya, nung una, gusto ko talagang mag-UK. Pero,
Pangarap ko talagang mag-Amerika, kaya wala talaga sa ano ko na mag-UK. Charis, magstay ng matagal. Kung nakapag-UK man ako, ambisyosa ka, girl. Anyway, healthcare, free talaga ang UK, as in bonggang-bongga. Pak, pak, pak. Pero, dito sa Amerika, ang healthcare, hindi naman siya kamahalan kung full-time employee ka sa isang ospital. Kasi for example, in my case, ang binabayaran ko lang sa healthcare insurance ko per paycheck is $52. Pero ang kino-contribute ng employer ko sa aking healthcare insurance, I think $150 or $300. Kaya maski $52 lang ang binabayaran ko per paycheck, maganda pa rin yung plan ko kasi nga malaki ang contribution ng employer kasi nga full-time employee ako. So, dito, pag pumunta ka ng doctor's office, magbabayad ka ng copay, $20, $30, mga ganyan, specialist copay. Pag pumunta ka ng emergency room, mahal naman. Pero, if I were you, kung healthy naman kayo at, healthy naman kayo at wala naman kayong sakit-sakit, itong healthcare na to or hospitalization or healthcare or kung ano man, hindi nyo dapat i-consider ito sa pagpunta nyo dito sa Amerika. Kung gusto nyo mag-move from UK to America or Saudi Arabia or Middle East dito sa Amerika, kung healthy naman kayo at wala naman kayong sakit. Kahit free pa ang healthcare, mga Inday, sino ang gugustuhin? Tanong ko lang, Day, gugustuhin nyo bang nasa hospital everyday at nakahiga sa hospital bed? No way! Maski free pa yan, hindi ko gusto ang ganon. Mas pipiliin ko pa rin maging healthy at kumain ng healthy. Kahit free pa yan, Day. Kahit may free food pa ang hospital. Nakakaloka! So, yon mga Inday. Healthcare, hindi free dito. Pangatlo, tax. Pagdating sa tax, halos pareho lang siguro. Medyo mataas lang siguro ng konti yung tax ng UK kumpara sa US. Pero nakadepende pa rin kung saang state ka. 'Di ba? Pero I think ang federal tax or government tax ng UK ay napakataas compared to America. So, kung pipili ka o nagdedesisyon ka kung mag-NCLEX ka pa, kung itutuloy mo pa yung pangarap mo or yung ambisyon mo na maging USRM at makapunta dito sa Amerika, dahil lang yung mga friend mo ay nandito na, wag. Magdesisyon ka sa kung ano ang isinisigaw ng iyong puso. Isinisigaw! Hi, magdesisyon ka sa kung saan ka masaya. Kung saan ka komportable, kung saan sa tingin mo, kung saan ka made-develop. 'Di ba? Asa made-develop, underdeveloped ka, girl. Hindi, kung saan ka mag-grow, 'di ba? So, hindi lang yung nakikigaya ka. Hindi porket nandito yung mga kaibigan mo, lahat sila financially well-off na. No? Hindi lahat ng mga tao dito ay financially well-off maski nandito na sa Amerika. Nakadepende pa rin yan sa'yo kung paano ka magtipid. Hindi lang kung paano ka mag-save or magtipid ng pera, kung saan mo nilalagay yung pera mo. 'Di ba? Kung nilalagay mo lang sa bangko, hindi naman yun nababawasan eh. Naglo-lose lang ng value over time. So, anyway, piliin mo pa rin kung saan ka masaya. 'Di ba? At mga Inday, tigilan na natin itong UK versus US nurse. Nako, nakakaloka. No one is better. No one is better. No one is worse or better than the other. We are all better. Lahat tayong mga nurse sa buong mundo, mga Inday, ay ginagawa ang lahat to make this world a better place to live in. Charis, bow! Anyway, hindi. Wala naman sigurong mas magaling or hindi porket nandito ka sa Amerika is mas magaling ka na kaysa sa mga friend mo na nasa UK. Definitely not.
Hindi porket USRN ka, much better ka na kesa sa mga UKRM, or kung UKRN ka, much better ka kesa sa mga USRN, kasi nga, nasabing puro bills lang kami dito, deadma. Piliin mo pa rin kung saan ka komportable at kung saan ka mag-grow. Diba? Tigilan na natin itong comparison mga inday. Lahat naman magiging citizen after 5 years kung nasa UK ka man o kung nasa US ka man. Good luck to everyone, mga inday! Tigilan na. At tigilan na rin yung pag-aano, day. Meron mga iba kasi, just because na USRN sila at pinili nilang manatili sa UK, is gina-justify na nila yung, sabi niya, USRN nga ako, nandito ako sa UK, ayoko nang mag-US kasi puro bills sa US, mga ganun. Huwag ganun, mga inday, kasi meron tayong kanya-kanyang priority, meron tayong kanya-kanyang mga pangarap. Merong mga iba, nag-US, hindi lang para sa pera, kundi American dream talaga. As in my case, pangarap ko talagang makapag-America since before pa lang ako mag-nursing school, before pa lang ako mag-study ng nursing. Ito talaga yung pangarap ko, America, period. Pero gusto ko rin mag-UK before. Kaso, sabi ko nga sa inyo, I really have high respect for all of those nurses na nasa UK na, kasi nga, pinangarap ko yan, pero hindi natupad kasi nga, hindi naman kagalingan ng lola niya sa English. Anyway, goodbye na mga inday. Babush, have a nice day. Bye!